Magandang araw mga tropa. Bali ngayon ang ating video ay kung paano maglinis ng kadena. Kasi guys, sa totoo lang, ito yung part ng motor natin na yung kadena, ito yung pinakahuli na naiisip natin na may rin din palang siyang maintenance. Lalo na yung mga naka pole chain na tulad nito, talagang halos hindi na natin nalalaman o natatandaan kung nililinis pa o hindi na. So talagang nakakalimutan natin maglinis ng kadena. So kung lalo na yung mga ganitong naka-open na kadena, ito prone to sa dumi kasi sa mga alikabok, sa mga putik, kaya dapat to regularly chichikin nyo kung maano siya, kung maputik siya ay nililinis na. Parang unang-una mapapansin nyo guys, ayan o, siya, malagitik na yung tunog. Ibig sabihin niya, pag ganyang malagitik na yung tunog ng kadena nyo, ay kailangan niyang hihingi na siya ng paglilinis at paglalangis or paglalagyan ng lubrication. So ito yung video ko na to ay para lang na na reminders lang na nililinis din at nilulubricant tong ating chain para tumagal yung buhay niya. So ito, gagawa na rin ako ng procedure ko at sigurado kayo may sarili din kayong procedure para lang na na magkaroon kayo ng idea na kung paano ako maglinis ng kadena. So ito, unang-una guys, alamin natin yung mga gamit. Siyempre, ang unang gamit natin is basahan. Maraming basahan ang ginagamit ko rito. Then pangalawa, kailangan nyo ng 8 na T-wrench. Pangalawa, siyempre yung langis. Ito kasi guys, yung langis ko na to, ito lang yung natira. Di ba pag nag-change oil ako ng 1 liter, may natitira na 200 ml. Yun, pambanto. At the same time, ginagamit ko rin pang lubricant dito sa aking kadena. Sa engine nga natin, pwede to dito pa kaya sa chain lang. So pwede nyo nang gamitin to. Or either, yan, tabi natin. Or either gumamit kayo nito, chain lubricant. Kaya lang ayokong gumamit nito kasi ito parang parang grasa. So maitim siya. Ayoko naman na maitim. Kaya ito na lang ang aking ginagamit para maputi. Grease. Ginagamit ko rin ng grease para sa pantanggal naman itong chain cover. Kasi tinatanggal natin to yung ating chain cover para pag naglinis. Pangalawa at pangatlo, pangapat ay ito ang aking degreaser. So pwede rin kayong gumamit ng diesel o kerosene. Kasi kerosene wala na sa market Wala kayong degreaser, pwede na siguro yung diesel siguro. Pwede na siguro yun. So ayan guys, umpisa natin ang paglilinis. Una nyong gagawin guys is tanggalin nyo muna to at saka itong chain cover nyo para maganda yung access nyo dito sa chain nyo. So ito yung kaya ginagamit yung 8 para pantanggal nitong bolt nyo rito. So ayan, nag-pre unbolt para mabilis tong video natin, para ma-expose natin tong front sprocket nyo. Ayan guys, so napakakalawang at napakadumi na rin. Guys, ito nga pala, ayan, nililinis din yan So ito, madali nyo linisin nyo na. Bugahan nyo lang siya ng degreaser, ayan, para malinis nyo. Then ito, saka nyo kulkulin. Then ito, tinatanggal nyo rin to. Ito sa pamagitan naman itong grease. Depende naman sa inyong depende yan sa inyo kung ano yung may 8 nito o may, pero usually lagi lang siyang grease. Ayan. Tanggalin nyo yan, tatanggalin nyo yun. Tabi nyo lang din yung bolt. Ayan guys, tatabi nyo yan lagi nyo itatabi para hindi kayo mawalan ng bolt. Ayan, tatabi nyo lang muna rito sa isang tabi para kuskusin nyo lang din. Then tanggalin nyo na yung inyong chain cover. Ayan, diba? Madali naman siya tanggalin, basta huhugutin nyo lang siya pag ganun. So guys, ito nililinis din to linisin nyo rin mabuti yan. Ayan, tabi nyo muna dyan. Ayan. So ito, makikita nyo na expose nyo, bugaan nyo siya ng chain ng degreaser. Ayan, pati ito. Ayan, bugaan nyo ng degreaser. Mas maganda kasi yung yung degreaser para madali siya maka-penetrate. Ayan, ibaba ko yung camera para makita nyo mabuti. Guys, nakakalimutan ko huwag nyo kakalimutan maglagay kayo ng sapin para yung bumabagsak na nagdegreaser ng mga putik
ay dito pupunta sa sabi nyo. Karton lang naman to para itong simento nyo medyo malinis-linis naman. O kaya naman pag gumagawa kayo sa mga lupa lang, siguro kahit yun diretso nyo na. Then yan, kung ayaw nyo madumihan yung kamay nyo guys, pwede na kayo magsuot ng gloves. Then ito na yung ating sekretong panlinis. Ito ang toothbrush na tira-tira lang. Yan, kukuskusin nyo na siyang ganyan guys. Hanggang sa luminis siya na luminis. Yan Ganun lang, kuskus na kuskus. Tapos paikutin nyo. Paikutin nyo yung gulong. Kiskis na ng kiskis. Kiskis na ng kiskis. Ayan ikutin nyo yung gulong. Kiskis na ngayon ng kiskis. Hanggang sa pumuti siya ng pumuti. Yan, ganun lang. Pati itong side na to. Kulkul nyo rin. Tapos pag kulang pa ng degreaser, bugahan nyo pa ng bugahan. Yan. Pati yung under chassis nyo, linisin nyo na rin. Yan. Yan. Hanggang sa pumuti siya ng pumuti. Yan yung mamaya guys, maputi na to. Tapusin ko lang to guys at continuous tayo mamaya. Ayun guys, ayan, medyo nalinis na natin tong ating chain. As you can see guys, wala na yung mga sa kanya, wala na yung mga dumi, yung mga putik, yung kalawang, at ito, malinis na yung ating chain. Ayan kuskusin nyo lang ng kuskusin hanggang sa at saka mapapansin nyo guys, wala na yung kanyang chain noise. Kasi nga wala na yung kanyang kalawang, mga kadena, ay mga putik. Yan kasi yung nagpapaingay sa natin yung chain noise. So ayun, chain noise nga. So ayan guys, malinis na yung ating kadena. So after na malinis yung kadena, linisin nyo na rin itong front sprocket cover nyo. Kaya sa akin malinis na. At syempre itong chain cover nyo, nilinis na rin natin yan. So wala na, malinis na lahat. Then after that is ating lubrication. Sa lubrication guys, ang nire-recommend ko lang itong gamitin na itong langis natin na papatakan natin siya. Papatakan lang natin siya sa lalong magpapatibay ng nyo. Lalong magpapatibay siya ng kadena nyo. So after nyo mapatakan ng ganun lang, i-wipe nyo na. Kuskusin nyo. Kasi madali naman siya magbanto Madali naman tayo magbanto ng langis dito kung kinakailangan. Kasi nasa labas na siya. Yan. So ayan guys, tapos na yung ating paglilinis ng sprocket. So ayan lang guys. Tingnan nyo. Ayan. Pati ito guys, nilinis din yan. Malinis. Dapat malinis siya. Yan. So ayan lang, ganito lang guys. At yung next procedure natin ay syempre yung pagbabalik nitong cover. Yan, yung pagbabalik lang nitong ating cover. Yan. So babalik mo lang din syempre ito. Then ibabalik mo syempre itong chain guard. So yan guys, tapos na. So higpitan, lalagyan lang ng bolt yan. Lalagyan ng bolt. So ayan guys, ito lang yung ating procedure para sa paglilinis ng kadena, pati paglalangis. So guys, wala ba kayo napansin? Ako may napansin itong ating change lock is maluwag na. So ito ang ating next video, yung pag-a-adjust ng change lock or yung kanyang luwag. So ang nire-recommend kasi dyan ay ito, 1 to 1.5 inches. So, ayan. So, 1 inches ay nakalagay. So, i-adjust natin yan. Next video natin yan guys. Kaya waiting na lang kayo kung paano mag-adjust. Diba guys? Mas maganda. Linisin muna natin mabuti lahat. Tapos, lubricant. Lagyan ng langis. Then, adjust. So, yan. Tatagal mabuti yung inyong kadena. So, next video, adjust ng kadena. Change lock. So, hanggang dito na lang guys. Yan. Paalam sa inyo. Paalam.